Hello guys, magandang hapon sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating ginagawang project dito sa Barangay Tabalong. Ininspeksyon natin tong ginagawa nating 2-story 3-bedroom residence. Ito ay ginagamitan natin ng I-beam. I-beam ang yung mga poste, tapos yung mga girder niya I-beam din. Ito yung ginagawa natin dito, mahigit isang buwan at isang linggo na tayo dito gumagawa. Tingnan nyo guys kung mabilis ba. Ito yung ginagawa namin, nakatambak na kami, na kumpleto na yung tambak. Ito guys, oh. Yung tinambakan namin ay 1.20 meters deep yung tinatambakan. Ito madali yung tambak, mga 1 week lang kasi pinapasok namin yung mini dump truck ito sa loob. Kaya madali lang natapos. Ito guys, oh, tingnan nyo yung kondisyon nito. Itong isang concrete pedestal na 30 by 30, tapos yung bakal niya dito sa loob, yung vertical bars niya is walong 16mm. So ginagawa namin, hindi na ako gumagamit ng bolt dito. Ginawa ko, binutasan yung 4 na butas yung plate. Tapos yung 4 na vertical bars na 16mm pinutol yung sa gitna. Tapos yung sa mga corner, gilid, yan yung dito namin nilagay yung plate. Tapos may mga bracket na. So matibay talaga. Ito guys, sisimula na kami maglagay ng bakal sa flooring. Ito, turingan to bukas. Tapos na to, soil poisoning. Ito na yung nilagay namin na bakal para makatipid. Lagyan namin ng 10mm sa baba, tapos pinatong namin yung 9mm. Ang bilis ng trabaho. Ito yung mga girder natin. Nagsisimula ng i-full weld. Ito. Full weld na. Itong 6x6 na wide plans or I-beam, tinayo namin to mga 2 minutes and 24 seconds. Itinayo namin, hindi na kami gumamit ng muton or chin block, tao lang. Tapos nilagyan lang ng mga scaffolding na kukulamber para doon siya iplastada. Nakatunto na, nakahulog na siya. Ito guys, oh. Patuloy yung pagtatampered ng anapog, yung filling materials natin. Tapos dito yung banda sa ng septic tank, 2 meters deep yung lalim. Sobrang bato. Matagal-tagal to matapos kasi matigas talaga yung bato niya. Ito yung ibang poste, naka silver finish na, silver paint, bago plastiran. Ito yung dito mga 1.20 meters yung lalim. Doon sa banda doon nasa size 60. Floringan namin muna bago magpapile ang hollow blocks.
At yung mga electrical pipe, kasi sabi ng may-ari, huwag lang ilagay sa sa i-embed sa concrete sa flooring dito sa ground floor. Sabi niya doon lang idaan sa ceiling lahat ng wires. Tapos yung clearing nagbabakal na talaga. Bukas sisimintuhan na to. Magpo-flooring na kami bukas. Gamit kami ng mixer. Foreman, ilang buwan na tayo dito? Isang buwan at Isang linggo. isang linggo. Ganyan ang magtrabaho ng mga Bisaya. Ba't hindi ka nakasiptisyos Kasi yung kuko ko na na kuko ng agila? na tinukob ng bagtok. Kinain ng daga. Ito guys, ito yung tinimim. Tapos pinatungan namin ng, sabi nila sa tindahan, 9mm daw to. Pero kung yan mo, parang hindi, 9 to. Parang 6mm. Pero yung sa tindahan, 8mm. Substandard. Wala namang standard dito na 9, 8 at saka 6mm. 10mm lang yung standard. Buti ito guys, bisag kahit substandard yung diameter niya okay, hindi katulad ng iba na malapad ba. Vlog sir. Ito yung welder namin galing pa ng Saudi. So guys, pinupulwil yung mga bracket para kapag may lindol, so kung sakali hindi hindi matumba. Yan. Inuman tayo mamaya kasi si ngayon. Sige ngayon, magiinom tayo. Dili pa ulo na ibangan. Pol. So ito guys, halos kumpleto na to lahat. Kumpleto na talaga yung girder beam natin. Yung pag full weld na lang yung kulang. Then tapos isusunod natin dito yung pag-trasis na naman. Roof framing na. Sa taas. Gamit lang ako ng channel bar. Hindi ako gumagamit ng angle bar. Channel bar na lang para diretso-diretso na. Parehas lang yung presyo ng channel bar, medyo mahal pero okay lang kasi makapal naman.